Santolan, Pasig ay isa sa mga lungsod na bumuo sa Kalakang Maynila. Sa Pilipinas, ang pangalang Pasig ay pinaniniwalaan galing sa salitang Sanskrit na pasis o buhangin na tumutukoy sa komunidad na mabuhangin sa gilid ng ilog. Hep hep hep! At naririto ang bibisitahin natin ngayon. Isang pansir na magaling din mag-ibon, mahusay sa mga gamutan, at kung ano pang mga karamdaman yan pagdating sa mga ibon. Mga kabisitero, siya ang ating lapitan. Sigurado, kilala na siya ng mga karamihan. At kung gusto mo pang madagdagan ang inyong mga kaalaman, halina't ating siyang pakinggan. Ano, sama kayo? Tara na! Bisitahin na yan! Ito ang Bisitero. Magandang araw mga kalapatids. Ako po si Victor K. Ingat Jr. Kwento ko po sa inyo kung paano ako nag-umpisa. Nung yung mga bandang year 2000 ata yun, actually sinubukan kong itayo yung club ng Santolan nang mag-isa. Masyadong matapang yung aking ambisyon before. Kinilala ko yung mga fancier na may kalapate dito at pwedeng kumarera yung mga kalapate dito sa amin sa Santolan. At binigyan ko sila ng mga invitation na why not umpisahan natin magkarera ng ibon para hindi naman sayang yung mga lahi na mga nakuha namin kay Lix Ang. So, sa madaling sabi, yung unang attempt ko na yon hindi siya natuloy dahil wala pong tumanggap ng aking challenge. So, nagkaroon po ng pagkakataon na sinabihan ako ng isang kaibigan natin dito na si Jimmy Yap. Nakausapin ko daw yung asawa ni Elsie Caroncho. Pangalan ay Ipe Macabeo. Noong una, siyempre alam niya naman ang forma ni Ipe, talagang maangas siya, mayabang yan. So, siyempre, yung una impression ko rin kay Ipe, mayabang nga. Pero nung nagpunta ako kay Elsie, dahil si Elsie yung kakilala ng pamilya namin, si Elsie yung una kong kinausap. At sabi ko, gusto ko makausap sana yung asawa niya about sa pagkakalapate. So, nangyari, natuloy yung pagkukwentuhan namin at yung plano ko. At si EP naman ay nag-uumpisa din na magkarera, na gustong magkarera. So, gumawa kami ng paraan. Nandun kami sa goal na naniniwala kami na sabi ko hanggat hindi natin inuumpisahan yung unang hakbang, hindi susunod yung kabilang paa. So, kailangan maumpisahan muna kahit maliit na race, malapit lang, kumuha ako ng sponsors ng trophy, wala munang cash prize, basta yung mga solid mga taga-Santolan muna maglaro. So, natupad yung gusto namin mangyari. Nagkaroon kami ng unang exhibition race namin, Alaminos, Pangasinan. So, ang training lang po ng ibon ay hanggang Pampanga lang. So, talagang gipit na gipit kami. Dahil wala pa sa amin talagang marunong magkalapate o yung tamang training. Hanggang Pampanga, nakapag-training kami. Natuloy na po yung race namin ng December. Sinuwerte naman po at meron pong mga nag-clock at maganda rin po yung time kahit na po salat sa training. Doon na po nag-umpisa yung Santolan Racing Pigeon Club o yung SRPC. Dati, alam naman natin, hirap tayo na matuto sa pagkukondisyon ng kalapate dahil wala pong nagtuturo, lahat nagsisikreto, lahat nagdadamot ng kanilang mga kaalaman. Pero ngayon po, sasamantalahin natin, tulad ng ginagawa natin sa Rakdam, na sineshare natin yung mga suplemento na kailangan natin talaga sa kalapate at yung mga paraan para po ang ibon natin ay makapag-compete ng tama dun sa club na ating lalaruan. Samahan niyo po ako mga kabisitero at pag-usapan natin, pagkwentuhan natin kung ano yung mga pwede natin gawin sa ating mga kalapate para po sila ay maging healthy all the time, especially sa mga races nyo at sa mga breeding. Good afternoon, Sir Vic. Good afternoon. Salamat po at ngayon na-meet ko na kayo. Dati lang po lagi ko kayong pinapanood dun sa Facebook no? Sa Rapdub. Sa webinar natin, sarap. Webinar po at ngayon talagang na-meet na ng bisitero si Sir Victor. Sir Vic, pwede niyo po ba kaming matulungan kasi ito pong bisitero para po sa mga nagkakalapate dito sa buong Pilipinas, lalo na sa mga newbie.
Ano po ba ang pwede natin sabihin sa kanila, lalo pagka nagsisimula magkalapate? Siyempre, unahin natin yung bloodline. Opo. So, hindi ko sinabing bloodline. Pag bumili kayo, sinabing gantong line, yun na agad yung kukunin nyo. So, para sa akin, pwede nyo gawin yung ginagawa ko ngayon. Opo. Ano po ba yung mga ginagawa? Kunwari, nagpapasok ako ng mga bagong ibon sa loft ko. Sinisigurado ko, tinatanong ko yung mga importanteng tanong dun sa cancer na pinanggalingan. Especially, yung family. Opo. Kasi para sa akin, hindi lang dapat isang beses o isang ibon lang doon sa pamilya yung nanalo, kundi marami. Sa pamilya niya, mga kapatid, pamangkin, pinsan, yung magulang niya, winner, tiyuhin, tiyahin. Makakasigurado kayo na yung makukuha ng ibon, dala-dala yung winning gene. Pag dala-dala yung winning gene, mas malapit na kayo sa katotohanan na yun makakapag-produce sa inyo. Kasi kung wala silang winning gene, malabo yun. Opo. So, dito naman sa atin sa Pilipinas, kalat na talaga yung mga magagandang bloodlines. Kahit saan ka pumunta, maraming magagandang ibon. Yun na lang po yung tips sa inyo kung paano kayo makakuha. Tanungin nyo yung fancier na pagkukuha na nyo kung meron pang ibang winner sa family. Or, pinaka the best, sir, ano ba yung mga alas niya? Yun. Tatanungin nyo yung ace family niya. Opo. At kung kaya ng presyo nyo, yun ang kunin nyo. Kung hindi nyo makukuha yung winner, yung kapatid, yung anak, yan. Yun yung pinaka malapit sa katotohanan. Pwede nyo. Ayun, Sir Vic, yun nga sabi nyo kanina, talagang dapat po yung sa tungkol po sa pagpipik ng ibon, talagang nakakasikaso nyo ng tama at nagagawa nyo kung ano yung dapat dun sa ibon. Meron din ako nabasa one time na tumutugma doon sa ginagawa ko sistema. Dahil sabi niya doon sa kanyang ibon na ang ibon, masusustain mo lang yung kanyang good condition sa loob lang ng 8 weeks. So kung ang karera natin, 6 weeks lang ang derby, 2 pan race, yun na yun. Ibig sabihin, kaya ng isang method kung gagawin mo simula pan race. Paano yung mga train? Opo. So, hindi naman po pwedeng nag-training ka nang wala sa condition. So, kasama sa time span yun. Kung 8 weeks lang, ibig sabihin, hindi talaga sapat ang isang method sa isang buong racing season. So, parang lumalabas, meron tayong 12 weeks sa buong season dahil kasama training sa matapos yung ating race. So, yun yung ginagawa ko. Yung hindi ka pwede mag-stay sa isang At ako, wala po akong Biblia. Meaning, kahit na po sinulat ko dito sa logman ko kung ano yung ilalagay ng araw na yun. Hindi yun 100% sinusunod. Kailangan tignan mo muna yung ibon. Kasi kung kunwari, Tuesday, wala kang nakalagay na electrolyte, pero tingin mo, kailangan pa rin. Susundin mo ba yung nakasulat o yung instinct mo na kailangan pa rin? So kailangan, sundin mo yung instinct mo kasi nakita mo yun. Hindi mo nakita nang nakasulat yun. So hindi pala dapat na kung ano talaga yung nakasulat, depende rin sa observation mo. Marami akong kilala na routinely, step by step, yun na mismo, walang pagbabago. Hindi ako naniniwala doon kasi may mga pangangailangan ng ibon na hindi nakasulat doon. Actually, marami kang matutunan by observing. Kailangan, yung naobserbahan mo, mapatunayan mo. Opo. So, sa sarili mo mismo. During the time na ikaw ulit-ulit ka ng umakarera, dapat nagsusulat ka. Mga pointers, ganito, nangyayari, ganito, nangyayari. Yung mga race results nyo, dapat yung sinusulat nyo. Kailan nagpipit yung ibon. Kasi mayroong pick na, ganun isang paraan din yun, para malaman nyo yung pick ng bloodline. Kasi iba-iba. Merong fast maturing, merong mga slow maturing. Ako ngayon, determine ko na ang nagpipik yung ibong ko during 7 to 9 months. So hindi ako nabibreed ng maaga kasi lilipasan ako ng peak. Kaya nga. Magpipik sila during third lap ng
hindi ko mapapakinabangan yung potential ng ibon. Hmm. So, kailangan, pagdating ng karera, yun yung age nila, 7 to 9 months. Hmm. So, 9 months sila pagdating ng final race, 7 months sila umpisa ng race. So, So, hihimayin po natin yan, no? Para po sa mga nanonood, no? Yung sinasabi nyo yung pinaka-peak ng ibon, so ibig sabihin dapat i-timing po natin yun. yung breeding natin, ano? Since na musikero tayo, Opo. Kailangan timing. yan, napaka-importante ng timing. Opo. Actually, hindi masyadong nabibigyan ng emphasis yan. Opo. Pero, totoo po, meron pong timing. Hmm. Kumbaga, kung meron pong dumadaan na bagay na gusto mong tamaan, Opo. babatuhin mo lang, kailangan timing mo yung maigi. Tama. Na pagdating doon, sa pool. Opo. Di ba? Kaya katulad din ng pagkukondisyon po weekly. Hindi, yung buong week, 7 days lang yung ano natin bago tayo magkarera ulit. Opo. So, hindi dapat yung ikon pag ganong-ganon. Hmm. So, dapat pag Sunday, alam mo, nag-down na yun. Dapat travel ka before basketing. Alam mo na mag-tipik siya ng Sunday. Hmm. So, andyan na naman yung sultang timing. Kailangan timing, Sunday, putok. Yun. Puputok yung ipon. Tama. O, kasi kung hindi mangyayari yun, paano kung ang ipon mo, nagpipik na ng Friday pa lang? Pagdating ng Sunday, ang Sunday, kung nakapik na siya ng Friday, ang Sunday niya, ito. Nababa na siya. Oo, bababa na siya. Pari ka, ang dating ng karera, dating ng ipon, sasabihin mo, pasok. Iba yung naririnig niya. Yun. So bukod dun sa nakita niya ng, ayun na, bigla kayo ng panic. Lahat kayo gumagalaw ng mabibilis. Ay, maiilang yung ibon. Tapos pagdating pa nga niya, diba, pasok. Nagmamadali ka, hindi ganun yung narinig na. Dapat yung normal lang. Pasok. Para kung ano yung nare-record niya sa isip niya before, pagdating ng race, parang normal pa rin. Yun yung mind conditioning ng mga hayop. Lahat yan na-train ng ganun. Wow. Oo, pag naiba, kunwari, every Sunday, every weekdays may gumagawa dyan sa construction, sa katabi mo. So, sanay sila ng maingay. Tapos Sunday, walang pasok ang construction. Tahimik na. Maninibago yung ibon nyo, kaya maghanap ka naman na mapupukpok mo dahil sanay sila ng merong naririnig na ingay. Okay. So, mapapahama ka rin kung yung mga ganon, eto sinasabi ko ito lagi, yung mga maliliit na bagay na dapat napansin mo na makakontribute dun sa pagkaklak mo. Apo. Kaya katulad nun, yung merong ganon may mga sanay na sa ingay dahil yung lugar mo maingay. Tapos pagdating ng ganong karera na, batang tahimik, maninibago yung iba, ba't tahimik? Baka merong predator. Tama. Ganyan. Ganon, yun yung mga... Kaya tuloy minsan pagka yung ibon dumapo o magulat, lumipad at pagdapo sa ibang lugar o mga bubong, nag-i-stay sila roon kasi siguro hindi na nila paligid nila. Bukod doon sa na-stress yung ibon, isa yon mga obserbahin niya. Sa either na-stress ang ibon o magtingin kayo sa paligid, ano yung nakaka-distract sa kanya, bakit ayaw niya pumasok. Pero normally nga, yung tip ko kanina, ang ibon na nasa unahan, pagdapo niya, mabilis din niya pumasok. Kaya, ito si Pink Nose. Ito ang pinaka-paborito kong hen. Sa season ng paglipad niya, naka-5 trophy siya sa isang season. So, tatlong lap winner, 2 overall. So, overall na ng fun race, ito yung overall pa ng derby. So, ito yung sinasabi kong exemption kanina. Na nangyayari din yun, pero bibihira. So, mabilis na sa umpisa, mabilis pa rin sa umpisa. Ito naman si Papi Juan. Ito yung aking famous cock. Ito naman, first overall nung North Race, kasabay niya si Pink Nose sa iisang karera. At ito lang ang nakatalo kay Pink Nose sa complete clacking dahil si Pink Nose bumutas na isa. Hindi ko alam, smash ata nun kaya nabutas siya. Tapos ito sa All Bird, siya lang yung complete clacking. So solo complete clacking to. First overall, kung champion si Pink Nose nung Tuigaraw, siya naman yung second. So sila yung 1 and 2 nung Tuigaraw. Ako pong si Boyet.
hello pa ni Victor Cainat Jr. Ito po ang aking mga pinaglilibangan, mga love search. Siyempre, isa ka na pare rin. 2017 ako pumasok kay Kuya. Nung pumasok siya sa Excellence, kinuha niya ako para maging lockman. Tapos yun na. Parang parang lucky charm. Yung panalo namin. Halos yearly. Meron kaming nananalo, hindi kami nawawalan. Ang una po nating hanapin talaga, no, yung mga totoo at mga tunay na kaibigan na magtuturo po sa inyo ng tamang direksyon kung saan po kayo pwedeng lumapit para po makakuha ng mga magagandang bloodlines na hindi po kayo maliligaw ng katulad nung nangyari sa akin before. So, tunay na kaibigan, tamang direksyon, mga tamang payo. At kami naman po sa Excellence Rockdown, yung ating page ay lagi namang bukas para sa mga inquiries nyo, especially sa mga supplements namin. At yung mga advice, pwede nyo rin akong i-message sa aking Facebook o kaya sa Messenger. At kung hindi naman po kayo makita sa message, makikita ko naman yan sa spam o dun sa message request. At susubukan po natin na sagutin lahat po ng inyong mga inquiries, especially kung yan po ay nagpapatukoy kung ano po yung mga dapat natin gawin pagdating ng karera, pagdating ng breeding. At sana po nakatulong ako sa inyo, mga kabisitero. At maraming salamat kay Sir Eric Medina. At nasali ko dito sa interview niya sa kanyang vlog. Maraming salamat, Sir Eric. Ako po si Victor Cainat Jr., PFC. At maraming salamat, bisitero. Ang napanood nyo ay ang pang 37 episode. Raffle tayo mga kabistero! Paabutin na natin ng 15 subscribers para mabunot na ang mapalad na mananalo. Hindi naman tayo siguro lugi dito. 2021 MMFC Katbalogan Finisher. Kaya i-share, i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell. Paabutin na natin ng 15,000 subscribers yan para mapunta na sa magwawagi ang malakasang ibong ito. Go, go, go! 15,000 subscribers! Sana all! Kaya abang-abang lang tayo dyan mga kabisitero para sa ating mga mechanics. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Mark Johnson Dalisay, John Paul Mosquera, John Steven Bravo, 6010 Loft, Aguirre, Jeffrey, Papa, Paquito E, TV, Junald Pelazar, Barcelona Brothers Loft, Jeronimo Balada, Manahan, Emil Brave, Warriors Loft, Repus Loft, Andy Gabriel, Jamaido Hamil, Jocelyn Balmes, Vin Pigeon, Asintado Loft, TV, Jeric Sampang, Renato Ganang, Mark Tabirao, Bibot Aduna, Evangelio Dingdong, Raymond Garcia, Joron Sustal, Daryl Tabasa, Boss Badong Pigeon Loft, Clarence Brosas, OFPC members, John Viendel, Alkino. Abang-abang sa parapol natin. Pagdating ng 15,000 subscribers, isa ang mapalad na mananalo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga kabisitero.